Akala ko ba, pagkasal na, magkasama na sa iisang bahay. Grabe mga kadugyo, ang dami ko nababasang ganitong comments. Kasal na nga daw kami, pero bakit daw hindi pa kami nagsasama? Bakit daw kami magkalayo? Ako from Laguna, siya from QC. Tapos buwanan lang kung magkita. Pero sige, bago ko sagutin yan, ngayong araw ay magluluto muna tayo ng breakfast namin. Siya kasi lagi nagluluto tuwing nandito siya, kaya ngayon ako naman. Bihira kung walang pala itong ginagawa. Kasi pag wala naman siya dito, nakikikain lang ako kila mama. Pero syempre ngayon, dahil nandito siya sa bahay, kailangan natin matutong kumilos. Eto nga at magsasaing ako. Hugasan ko na yung kaldero. At ngayon ay magtatakal naman tayo ng bigas. Ito nga pala sasaingin ko, ay abot na para sa tanghali. 5 takal ng bigas. Para ko sakala sa gabi na lang ulit magsasaingin, tapos konti na lang. Dati talaga hindi ako marunong ng mga ganitong bagay. Pero ngayon marunong na ako. Eto nga, hinugasan ko na rin yung bigas. Pagkatapos naglagay din ako ng 5 takal ng tubig kasi 5 takal yung bigas. Tapos eto nga, sinalong ko na itong sinaing. Habang nakasalang naman itong sinaing, ay lalabas lang muna ako saglit para bumili ng yelo. Mainit kasi ang panahon ngayon at mabilis magkaubusan ng yelo dito sa amin. Kaya habang maaga pala ay bumibili agad ako ng 2. 5 piso nga pala isang yelo dito. Masasabi kong worth it nga din pala pagbili namin itong water jug. Kasi kung sa pitchel lang kami maglalagay ng yelo, hindi na aabutin na maghapon. Mahit maya ka pa bibili ng yelo. Buti na lang itong water jug kung maabot kahit isang araw. 2 yelo lang yan pero kinabukasan malamig pa rin. Eto nga, hinintay ko na lang maluto tong kanin. Isa lang kasi tong kala namin Kaya naman kailangan ko pa itong hintayin matapos para makapagluto ng ulam. So ayun, habang iniinin pa yung kanin, i-prepare ko din muna tong ulam na lulutuin ko. Nagluluto nga pala ako ng tortang talong. Kaya ito, nagbati na ako ng itlog, naglagay na ako ng asin, at nilagay ko na rin si Boy Skincare. Kaluto nga nung sinaing, inalis ko na tong kaldero. Dito naman lulutuin ko na yung 3 pirasong talong. Bali, papalambutin lang natin sila dito para mabilis matanggal yung balat. At nung malambot na yung balat, ito tuturo ko sa inyong technique. Lagyan nyo lang sa mangkok na may tubig, tapos balatan nyo na. O tita nyo, ayan ang result. O diba ang kitang talong nagwi-wiggle-wiggle? Tapos eto, binabad ko na rin siya sa itlog para kumapit yung itlog dito sa talong. Eto nga at magluluto time na tayo. Kumuha na ako ng kawali at naglagay na ako ng mantika. At dahan-dahan ko na nilagay itong tortang talong. Pagkalagay ko naman, ibubuhusan mo natin itong itlog ng konti. Hindi ko na kasi napagsabay yung pagluluto kasi hindi magkakasya sa kawali. Kaya naman isa-isa talaga ang pagluluto ko. Eto na nga pala yung last talong, binuhos ko na lahat ng itlog. Basta siguraduhin yung luto na yung ilalim bago nyo baliktarin itong talong para hindi masira o buo natin makuha itong talong. Bali, meron pa pala kaming extra ulam nung gabi. Meron kaming andox tsaka tong liempo, kaya ito iniinit ko na lang. Para sa akin nga pala mas masarap ngayon ganitong pangalawang luto na. Nagiging medyo crunchy na siya and crispy. Hindi na nga pala ako naglagay ng mantika dito kasi sa sariling sauce ko na mismo sila niluto. Kaya naman nung habang niluluto to, grabe napakabango. So eto nga, tapos na, kaya nalagay ko na sa mangkok. Bukod sa manok at liempo, meron pa nga pala kaming ulam nung gabi pa. Paksiw na galunggong, hindi mo to agad mapapanis dahil meron tong suka. Kaya na may piprito rin natin ulit. Mas masarap na to kasi pangalawang luto na. Hindi ko na nga pala tinusta, mas masarap kasi malambot-lambot pa. Senen, eto na nga pala lahat ng ulam namin. Galunggong, andox at tortang talong. Dito nga naghahain na ako. Kinuha ko na yung kaldero, kumuha na ako ng 2 plato, nagsandok na rin ako at kumuha ko ng 2 tubig. At gigisingin na lang natin sa Ate Jutil para kumain. Tilnang, kain na. Anong oras na ba? 12 na. Tanghali na. Nakain na, kakain ka na lang. Lagi nga siyang puyat kahit di ko siya pinupuyat. Basta ako kasi maaga ako natutulog nahihiga na ako natutulog. Siya mga 11 nagsiselfon pa rin. So ito nga pala, nakain na nga pala kami. Yung luto ko nga pala sa tortang talong walang lasa kasi kakaunti na nalagay kong asin. Pero kahit ganun, okay lang, masarap pa rin naman. Kasi tignan nyo, ubos na yung pagkain ko at sa dami ng ulam namin. Isang pirasong tortang talong lang yung nabawas. For sure, ito na naman ulam namin kinabukasan. So yun lang, thanks for watching. Bye-bye!